Okay, so yun nga no, gagawa na tayo ng activity number 4. Na kung saan ang bago dito is gagamit na tayo ng frame. So ito yung frame, yung nakikita yung background na blue. Oh, yan yung frame. Makikita natin siya dito sa may toolbox. Tawag sa kanya is frame. Meron akong ginawang 3 frame. 2, pangatlo. Okay, ang kagandahan ng paggamit ng frame, pwede natin gamitin yung tinatawag na index. So ano ba yung ibig sabihin ng index dito? So kasi 'di ba meron tayo ditong option button. So yung option button na yan, bago din yan. Ngayon lang din natin gagamitin yan sa activity 4. Yan, option, 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 option. Next, gagamit din tayo dito ng checkbox. Ito yung mga checkbox. Extra cheese, mushroom, black olives, onion, green peppers, saka tomatoes. O yan yung tinatawag nating toppings. So baliktad ako rito. Paki-edit na lang sa inyo. Ito yung crush, yung nasa toppings. Tapos ito naman yung toppings, yung nasa crush. Madali lang naman, di ba? Nabudol lang ako. Masyado akong nabudol ng pagmamadali. Ulitin ko lang ha. Meron tayong frame set para sa size. May 3 option. Meron tayong toppings. Yan yung 6. Extra cheese, mushroom, black olives, onion, green peppers, and tomatoes. Meron tayong crust type. Yun yung thin crust at thick crust. Okay, naintindihan? Subukan ko munang i-play para maintindihan nyo ha. Ito, ginawa nyo na to eh. Pinagawa ko na to as assignment yata. Tama ba? Okay, so ganito yung function niya. So meron daw tayong default na order na 20 at meron siyang cheese agad. Siyempre, pizza, laging ganon. Yan. So kapag umorder ka, pinaka-basic nun, makikita mo may small pizza na merong cheese lang sa ibabaw. Pero pwede mo siyang palitan. So kapag nag-medium ka, dodoble yung price niya, madadagdagan ng 20. Ganun din naman kapag large, madadagdagan ulit ng 20. Okay, pag bumalik tayo sa small, bumalik sa 20. Yun po yung kagandahan ng nasa index po tayo. Pwede nating utusan din yung 2 option button pa na mawala yung value nila kasi nga si large na 60 magiging 20 na lang kapag binalik ko kay small. Okay? So doon naman tayo kay crust type. Ito crust type to ha. Edit ko na lang mamaya. So meron tayong thin crust sa thick crust. Kapag thick, mas mataba. So 50 pesos daw yung magiging additional. Pero kapag thin crust naman, 20 pesos po yun. So yun na yung pinaka sa small, 20 siya. Okay? Kaya pag nag-thick naman tayo, 50. Ganun din sa medium, 50 pa din. Yun yung kagandahan. Bumili ka na ng large kasi pati yung thick crust niya, hindi... Teka lang, pakantahin muna natin siya. Oh, sabay. Pasabayan naman. Naka-record po tayo ha. Mamaya na yung kanta pagka may mga commercial nito. Okay. Pag nag-extra cheese tayo, may dagdag daw na 20 pesos. Yan. Kumbaga naka-default na yan. Maglagay ka man ng extra cheese o 20, parehas yan mayroon. Mushroom, 25. Black olives, additional 40. Onion, wala pa tayo nilagay na price kay onion. Kay green peppers, meron na 30. Kapag tomato, 35. So dahil mahal nga yung onion, di pa natin nalalagay kung magkano yung price niya. Bahala na kayo mag-isip kung magkano yung price niyan mamaya. Okay. So pwede tayong magpili kung saan paano natin siya kukunin doon sa seller. So pwede nating eat in or dine in. Pwede rin naman tayong mag-take out para at least ipapasalubong natin sa mga kapatid or pamilya. Okay, ngayon magkakalaman yan kung magkano talaga yung total amount kapag pinindot ko na itong create pizza. Okay, so ang babayaran mo totally is 225. Ito yung pinaka-information ng purchase mo. Take out ka, large pizza yung pinili mo, kailangan ng thick crust, may extra cheese, mushroom, black olives, green peppers. So wala dun yung onion, tama? Okay? Saka wala din yung tomatoes.
Kasi hindi natin chinek yun dito. Okay, check natin ha. Subukan natin i-check. Si tomatoes. Create pizza tayo, nadagdagan tayo ng 35 pesos dun sa order natin na 225. Pero sumama naman siya sa details. Okay. Okay ko muna. Ngayon, X, then stop. Ngayon, i-reveal ko ngayon paano yung ginawa yung formulas. Unahin muna natin itong form 1. Isang form lang naman yung nakikita nyo dito sa gagawin natin activity 4, which is the ordering system. Okay? Gumamit ako ng frame 1. So, tingnan natin sa pangalan niya. Ayan si frame 1. Ito si frame 3. Ito si frame 2. Check muna natin ito si small. Ang pangalan niya, ito tandaan nyo ha, off size, open parenthesis, 0, off close parenthesis. Yan yung pangalan niya. Ito naman si off size, 1 naman. Kapag nagko-code tayo kung ano yun nandito, yun yung lalagay natin pangalan. Ha? Tandaan nyo ha, sa codes natin. Siya naman si 2. Ito si off cross 0 na naman. Kasi panibagong frame set tayo. Pag naglagay tayo ng option button dyan, hindi siya damay dun sa frame set ng kabila. Okay, next. Yan, si option 1 ulit. Dito naman, si check top 1, 0 dapat siya. Dapat 1 lang to eh. Check top 1, check top 2, dahil nagkamali sa code, sa paglagay, naging 0 siya. Pero walang problema yon kasi sa pagko-code kung ano yung pangalan ng checkbox, yun lang din naman yung gagamitin natin. Mushroom 1. Sunod-sunod naman din yan. Yun nga lang, nagkaroon ng open and close parenthesis. Na-include yung 0 instead na 1 agad. Okay, so tingnan muna natin. Dito muna tayo kay option size. Option size ang tawag natin dito ha. Si small, medium, large, iisa lang yung formula niyan. Walang ibang formula diyan. Okay, so check natin ha. Kasi tignan nyo ha, si off size 0, siya si small. Si off size medium naman, siya si 1. Si off size large naman, siya si 2. So isang formula lang yung nilagay ko dun sa frame set na yan. So sabi doon, yung read pizza size, ibig sabihin yan, information lang yan. Annotation lang na itong gagamitin natin code sa baba, yung kulay itim at kulay blue, para yun dun sa option size. Sa small, medium, and large. Kahit hindi mo ilagay yung read pizza size na yan, gagana pa rin yung system. Okay, nilagay ko lang yan para madaling magpaliwanag. Okay, sabi doon, kapag din si option size 0, that value equals true. Dalawa lang ng value ng option eh. It's either na true or false. Kapag nag-true siya, ano yung gusto mo maging value ng text1.text na opposite na nilagay natin sa kanilang tatlo? Di ba? Isa lang naman yung pinaglalagyan ng value nila. Mapa small, medium, and large na lalagay natin sa text1. Pwede rin tayong gumamit doon ng label. Pwede natin gamitin doon label 1.caption equals to 20, equals to 40, depende sa ano nyo. Pwedeng text box, pwedeng label. Okay, next. At paki-screenshot nyo yan kung para makita nyo. Yan, medyo mabagal naman. Stop ko muna to ha. Punta naman tayo dito kay toppings. O, si toppings, ito yung cross type. Tandaan nyo, paulit-ulit kong pinapaliwanag, mali lang ng label. Pwedeng palitan yan dito. Palitan ko na lang kagad para hindi tayo nalilito. Dapat to is si cross type. Yan. Samantalang ito namang isa, sa caption niya, siya naman si toppings. Toppings. Yan. Para hindi na tayo malito. Ulitin ko si text 1. Yan yung paglalagyan. Kung baga ito yung magiging lagayan ng price kung ano yung pinili mo. Kung small, medium, or large yan, dyan maglalagay. Ganon din dito. Pwedeng isa na lang din yan. Depende sa logical thinking nyo. Okay, ito pwede ding isa lang din yan. Pwedeng dito na ang rekta yan eh. Pero lang para makita ni customer magkano yung mushroom, nilagyan ko siya ng text box dito. Kung magkano yung tomatoes, nilagyan ko siya ng text box dito. Okay, so game. Dito tayo sa ticks na yan. Ito lang, parehas lang din ang formula si tin sa si tick. Iisa lang din yan. Pero nga lang, tingnan nyo ha, yan, hanggang dyan, hanggang end it. So kapag daw si pizza crash, is equals to option crash index dot caption, yun yung pipiliin natin yun. Sinasabi ko ditong index, it's either of the two. Sino yun? Si tick, saka si tin. Kapag daw pinili natin si option na 0,
which is the tin, magiging 20 siya. Pero daw kapag pinili naman natin yung 1, magiging 50 siya. Okay, dalawa lang naman yan. It's either na 20 and 50. Kapag ang value niya is true na pindot, 20. Kapag ang value niya hindi na pindot, 0 siya. So, ganun yung mangyayari. Ganun din naman sa may tin. Okay, parehas lang yan. So, bigyan ko kayo ng time para mag-captured. Okay, sige. I-post ko din naman to. Pwede nyo i-post para makopya nyo yung codes. Close ko lang siya ulit. Punta naman tayo dito sa next. Ito. Yan. Meron tayong 6 na option para sa toppings. Diba? Si cheese. Ito. Si mushroom, si black olive, si onion, si green pepper, saka si tomatoes. Balik tayo doon. Sabi ko nga kanina nagkamali ng numbering yan pero walang problema yon. Tayo naman mag-a-adjust sa codes Si check top 0, that value equals baby check. Kumbaga nagkaroon ng check siya. Then yung text 2, yung opposite niya, yung sa katabi niya, yung text box doon, malalagyan daw yun ng 20. And if checks top 0, that value is unchecked naman, babalik siya sa 0. Kung hindi natin siya chinikan. Yun yung kagandahan ng checks box. Pwede mo siyang checkan, pwedeng hindi. Okay? Sa option naman kasi kakayangan, mapapalitan mo lang siya kapag pumili ka ng iba pang option. So, yun yung kaiba nila. Okay, so check 1 naman, that value equals check naman. Then, magkano yung presyo ng mushroom natin? So, dyan, 25. Bahala kayo maglagay ng presyo. Kunyari, gagawin nyo is Jollibee, large drinks, medium, o regular. Magkano yung additional para doon? Halimbawa, iced tea, or juice, or mango. Iba din yung magiging price. Depende pa rin sa inyo yan. Ngayon, pag magpapasa kayo ng activity 4, dapat hindi ganito. Kasi ito for explanation lang. Tandaan nyo, for explanation lang to. Kaya kahit ibigay ko to yung kopya nito, hindi ko pa rin siya checkan pagdating sa activity 4 kasi kailangan yung mga leaders nyo with members mag-isip ng creativity paano sila makakagawa ng sariling ordering system. Okay, yan. Intindihan nyo yan. Depende yan. Kung anong, paulit-ulit lang naman yan. Yan, no? Dahil 6 yun, 6 na if and statement din tayo. Okay? Balik tayo dito sa mga kabila. So, dito naman, ito, nalagyan na natin ito ng formula kanina. Sa ito din, ganun din. Ito, may formula ba to? Sa tingin nyo, meron o wala? Wala na po. Wala. Okay, ang may formula na lang dito, si create pizza, si exit, sa si reset. Okay, so ganito yan. Paano yung create pizza? Paano lumalabas si message box na nandun yung pinaka description ng order natin? Okay, double click ko siya. Ito medyo mahaba. Papaliwanag ko lang ha. Kapag sinabi nating di message as string, maglalabas daw sa ng message as naka-string. Ibig sabihin ng string is word, salita. Halimbawa ng mga salitang lumabas kanina, dine in. Diba? Take in, take out. Mga ganyan. Tapos naman, iba pang mga di as integers naman, is yung tumalabas kung magkano yung magiging price niya mismo. Okay? So, sabi dito message is equals to pizzaware. Ano ba yung pizzaware? Anong power mo siya ikakainin? Take out or take in? Yun yung pizzaware natin. Samantalang yung pizza size naman, siya yung small, medium, and large. Okay? Next, yung next message naman, pizza crust. Ano ba yung type naman nun? So, ano yung magiging niya? Thin or thick? Yan. Tapos dito sa text, text. So, lalabas natin dito yung value ng magiging natin, total amount natin. Yung text, text. Doon nakalagay yun sa my form kung saan nakikita natin yung total amount ng babayaran natin. Okay, ngayon dito meron tayong if check top 1, that value is false unchecked, then message plus cheese only. Kapag daw doon sa una nating cheese only, di ba may mga ganyan, yung may cheese, mushroom. Kapag hindi daw natin nilagyan ng check si cheese, automatic kasama siya sa bayad. Meron pa rin tayo makikita ang cheese only dun sa message. Yan. Next, nakalagay naman doon message equals to message plus total amount plus text.10. Yan. So, yung total amount, ilalagay niyo daw sa message yon plus kung magkano man yung nakasulat na value
ni text10.text. Yan, yan po yun. Ngayon, challenge dyan, hindi yan lalabas sa message box. Iba yung challenge na ginawa ko sa Einstein, iba din yung challenge na ginawa ko sa Newton. Mamaya sa Edison, iba din yung challenge na ipapagawa ko. Kailangan nyo, Newton, kapag lumabas yung message box, kasama dun yung amount ng pera. Aalamin nyo dito ngayon kung alin yung error dyan. Pero gagawin nyo yun doon sa ordering system. Kumbaga ipoprove nyo yun na nagawa nyo siya doon na mismo sa ordering system na gagawin nyo. Okay? Message back message. BB okay only. Your pizza. Yan. Next. Ayan. For ano naman, equals to 0 to 5. Ayan naman yung tinatawag nating for integer 0 to 5 yan If check top 1 that value equals check, then message may check 1 that caption. Yun yung makikita natin doon sa may parang message niya. Kung magkano yung amount. Bababa ko ng konti para mamaya. Yan, dito. Ayan, okay na tayo dyan. Meron na kayo yan kanina. So, yun lang. Ganun lang kadali yung mga formulas. Ang hindi na lang nyo nakikita yung exit. Ano ba yung exit? May hirap yan. Ayan end. Ayan lang. Okay, next. Ano yung pinaka-formula naman kay? Reset. Yan lang. Unload me. That form show. Unload mo muna siya, tapos magpapakita siya ulit. Kumbaga, walang saysay yung mga pinag-checkan natin kasi in-unload mo siya. Pero dahil inutusan mo siya magpakita ulit, kung paano siya nagbukas simula, yun yung makikita nyo. So, ganun lang siya kasimple. I-play natin Ulitin natin. Sabi natin kapag wala daw extra cheese, tignan natin may lalabas pa rin sa message na may cheese pa rin. Cheese only. Yan. Eat in, yun yung chinek natin, small pizza, tapos thin crust, cheese only. So magkano? 60 pesos. Palagyan mo man ng cheese o hindi, automatic may 20 pesos siya. Admit natin siya. Pero kung nag-extra cheese pa tayo, check natin Kasi ang pizza natural yun Yan Ay, meron na pala dito. Galing nyo naman. Sige, buti na lang meron na. Pero dahil nga hindi ko pinakita yung pagiging code, medyo mahirap-hirap pa rin siya. Kasi magkaiba yung option natin sa magiging option nyo. Sa akin kasi may open parenthesis 0, sa inyo magiging wala. Check natin ulit. Lagay ko lahat ng toppings. Itong 5. Gawin kong large or medium. Compute nyo 40 plus 50 is 90. Plus 110, 135, 175, 205, 240. Check natin Okay, tama. 240. Ito yung sinasabi ko, hindi lumabas dito yung price. Yan yung Yung kanina, di ba lumabas? So may konting error lang pala dito. So kailangan alamin nyo yun para magawa nyo ng tama yung magiging ordering system. So naiintindihan ba yun, Newton? Mga leaders, teka lang stop ko muna tong natin. Okay.